Umpisahan natin yung pagsusuri ni Alvarez. Sigaw dito. Ay nako. Rebellion dito. Sorry later. Ganun ba yon? Oh. Laban bawi, laban bawi. Ito po kasi sila mga kababayan ay siguro akala nila, no, lalagpas yung kanilang mga ganong estilo na pagsigaw-sigaw at paghihikayat sa ating mga militar sa Armed Forces of the Philippines na umanib po, no, sa kanila at magbitaw ng suporta. Eh diyan pa lang po sa mga binitawan niyang salita na yan, mga kababayan. Kitang-kita mo na, no, na posible at maaari, no, na siya ay makasuhan ng sedition o inciting to sedition or ano pa yung isa? Rebellion. Nandiyan sa tatlo yung posible, no? Nakaharapin nitong si Pantaleon Alvarez. Eh, siguro mga bossing akala niya lulusot, no? Akala lulusot nung mama. So ngayon, medyo bumabawi. Mga bossing, nagsorry ang mama, no? Kasi nung isang araw, nakita ko yung mga interview niya dito kay Banat Bay, mga kababayan. Yung interview niya doon, sabi ko, ano nangyari? Parang nung gabi lang nung mausog ninyo eh ang lakas-lakas mo pa. Bakit dito sa interview eh parang basang sisiw ka na? Ano? Eh paano ba naman po mga kababayan? Inumpisahan nahalata ng mga vloggers, no, na ito pong pinagsasabi ni Pantaleon Alvarez ay talaga namang posibleng makasuhan. Tapos nasundan pa po ng Kongreso yung mga kasama niya sa Kongreso kaya lumabas. Kaya nalaman ko din na lagi daw absent pala yan sa Kongreso, sabi mga kababayan. Tapos sa Senado, ayun, Supreme Court. Tapos nandiyan na din ang Department of National Defense. Eh sasabihin naman ng mga kaibigan natin na DDS dito, eh sasabihin, nako, ginigipit nyo na si Alvarez. Sumama lang doon sa mausog, nagsalita lang sa mausog. Eh ngayon, ginigipit na ninyo. Ayan, ganyan po yung mga salitaan nila. Ganyan po yung mga mga palabas nila, mga kaek-eka nila, mga bossing. So sigaw ngayon, sedition ngayon, tapos sorry later. Kapag ka medyo worse pa, sigaw ngayon, sedition ngayon, ano ang kasunod? Pa-victim later. Eh bakit daw po ba siya nagsosorry? Para daw po sa kapayapaan ng Pilipinas. Bigla pang nadamay ang Pilipinas, mga bossing. Eh talaga naman damay ang Pilipinas. Pero mga kababayan, hindi po katanggap-tanggap yung kanyang paghingi ng sorry. Kasi po, ang dinahilan niya, mga bossing, dahil daw po ang ating presidente, no, ay papunta daw po o dinadala ang bansang Pilipinas papunta, no, doon sa digmaan kontra China. Eh mga kababayan, nakikita nyo naman po sa mga ating ibinablog, mga bossing, no, na hindi tayo yung talagang nag-uumpisa nitong mga kalokohan na to, no? Nitong China versus Pilipinas. Kitang-kita at alam naman po natin mga kababayan na talagang ang kinaugatan nito, mga bossing, eh yung yung agreement, no? Gentleman's agreement aka secret agreement dahil hindi naman po nila pinaalam talaga sa taong bayan kung ano yung agreement na yon. At nadagdagan pa, no? Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, mga bossing, ng ang pagtanggal daw po ng BRP Sierra Madre. Naibalita po yan mismo ng China na kaya sila nagingit-ngit at umiinit ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, mga kababayan, eh dahil nga daw po, no, hindi pa tinatanggal yung BRP Sierra Madre. Eh noong 2013, iginigiit nila 2013 pa yung kasunduan na tubig at pagkain lang ang pwedeng dalin doon, no? Sa BRP Sierra Madre, no? Eh ano itong nadagdag?
Bakit nadagdag yung pagtanggal na nung BRP Sierra Madre doon sa West Philippine Sea? Eh, yan lang po kasi talaga ang gustong mangyari ng mga Chino, mga kababayan. Lumubog, masira, hindi na ma-repair, no? Hindi na ma-repair at kung ano-ano pa na mangyari doon sa BRP Sierra Madre at tuluyan tayong mawalan ng bantay, mga kababayan. At iginigiit pa ng kampo ni Alvarez, ano? Yan, sila dating Pangulong Duterte. Na yung People's Initiative daw po, mga kababayan, kumbaga parang, alam nyo, term extension lang daw po. Para humaba lang daw po ang termino ng ating Pangulo at yung mga nakaupo ngayon. Ay nako, kung iisipin nyo po, ano, mga kababayan, kung babasahin nyo po yung mismong nakasulat, no? Doon sa mga rules nitong People's Initiative, Chacha or whatever, no? Eh 5 taon pa po, mga kababayan, bago maging tuluyang epektibo iyan. So it means 2 taon na nakaupo ang ating presidente, mga bossing, 2 taon na, may 4 na taon na lang ang natitira. Kung sakali na umokey na yan, no? Ngayon nilagdaan, ngayon napa-oo, ngayon na-approve, in 5 years pa ang effectivity niyan, mga kababayan. So sino ang makikinabang? Yung susunod na nakaupo, mga bossing. Eh ayaw daw po nila niyan. Hindi daw po sila agree sa People's Initiative. Pero, mga bossing, maipakita ko na din sa inyo to. No? Maipakita ko na din sa inyo to. Ayan po, ayon sa balita sa ang ano to. Ayan, Minda News. Ayan, Alvarez to convene meeting on People's Initiative for Federal Constitution. Sabi po dyan, mga kababayan. Ito po ay naibalita noong October 26, 2019. Caroline O. Argilas, Davao City. After several failed attempts in Congress, proponent of the shift to a federal system of government are now pushing for People's Initiative as the mode to effect the change. Ayan daw po. Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez, Speaker of the House of Representatives, from June 30, 2016 to June 30, 2018, is convening a meeting in Cagayan de Oro City on Sunday, October 27, with leader including member of the now defunct consultative commitment, CONCOM, that President Rodrigo Duterte created last year to review the 1987 Constitution and propose amendment toward shift to federalism, mga kababayan. So sa madaling salita po, mga bossing, sila po pala, no, pinupush na din po nila yon. So ngayon, ano po ang nangyayari, mga kababayan? Ano po ang nangyayari, no? Nung panahon nila hindi maipush-push. hindi dumire-diretso, mga kababayan. Ano po ang ibig sabihin nito? So kapag hindi po sila yung makikinabang, hindi po sila yung pangkasalukuyan, mga kababayan, ayaw nila. Kailangan sila lang po, mga bossing. Ibig sabihin, sila lang ang magaling. Siya pala ang nauna. O yan. Diba? Yan ang tunay na bangag. Hindi alam ang pinagsasasabi. Yari ka, Alvarez, pag nagkataon. Talaga po, mga kababayan. Talagang alam niyo po, kahit nagsorry yan, mga bossing, kahit nagsorry po yan, mga boss, no? Hindi pa din po agad-agad sasabihin, sige, okay na. Nagsorry na naman eh. Hindi po ganun yun, mga kababayan. No? Talagang yung iba na porsigidong magkaso dyan, mga bossing, lalo't lalo na, no? Pag usaping Pilipinas o bayan ang pinag-uusapan na at merong mga ganyang pagtawag. Kasi iisipin ng taong bayan, nagsorry lang yan para medyo gumaan, no? At hindi na siya kasuhan. Pero deep inside, ipapatuloy pa din nila yan. So,
posible, mga bossing, na yun din ang isipin, no, nung mga magkakaso sa kanya. Either sedition, inciting sedition, or rebellion. Nandyan lang po yan. Posible na iisipin, itutuloy pa din yung mga yan, no? Mananawagan pa din yung mga yan. So kahit nag-sorry yan, tingin ko mga kababayan, mukhang malabo. Mukhang malabong pagbigyan po, ano? Sorry mga boss, mga ka-DDS, oh. Mga DDS diyan. Oh, kahapon nag-post ako sa TikTok, mga kababayan. Nag-post ako sa TikTok, sabi ko, tingnan nyo, no? Nakasabat ang ating gobyerno ng 13.3 billion na droga. Aba, sinugod ako ng mga DDS. Naniniwala ka pa din diyan. Ang engot mo naman, naniniwala ka diyan. Salatang scripted yang ganito, ganyan. Meron pang mga nagme-message, Ramos, nasaan ka ba? No? Baka gusto mong bilang na mga araw mo. Sabi ko, tinulugan ko sila. Ay, bahala kayo dyan. No, magngit-ngit kayo. Akala nila siguro, pagka sinugod nila ako ng gano'n ng pambabash, mga bossing. Talagang yung content na yon, umabot ng, kung hindi ako nagkakamali, 40,000 views na yata. No, talagang bash lahat. Yung iba kapag ganun po yung nare-receive nila sa comment section, mga bossing, nagtatanggal na, nag-o-off na sila nung comment section. Tayo hindi, ayaan lang natin doon yun. No? Kasi po, etong mga to, yung mga DDS, mga kababayan, nabulag na din po eh. Paano? Santambak yung hahalungkat na naging problema, no, ng panahon ng dating Pangulong Duterte. So ngayon, G sila dyan, mga bossing. Sir Mark, 9 billion na lang ngayon. Estimated na lang daw yung 13 billion kahapon. Sabi ni Irene Caminong Whitelock. Ayan, 9 billion na lang daw. May inflation daw. Sabi ni Attorney Claire. Sabi ni Dennis Tan. Ayan. So ngayon, mga kababayan, etong mga to, no? Kasi talagang wala na silang magawa. Unang-una, palyado yung nila, yung 100,000. Palyado yung 100,000 nilang a-attend do sa Maisog Rally. Talagang naramdaman po nila, mga bossing, yung paghina ng suporta, no? Wag na kasi kayong magmaisog-maisog, no? Pababa ng pababa yan. Kasi paano kung hindi natin masasabing pababa ng pababa? Paulit-ulit yung sinasabi ninyo dyan, nawawalan ng gana yung tao. Di po ba? Tapos ngayon, eto namang West Philippine Sea, mga bossing. Yung etong West Philippine Sea naman, mga kababayan, yung Gentleman's Agreement, aka Secret Agreement, Secret Deal. Talagang siguro, iniisip nila o sinabi nila, sakyan natin yung sakyan natin yung pautot ni Marcos Jr., no? Na, tawag dito, na nakasabat sila. Pagmukain natin scripted. Ganito, ganyan. Ayan. So sabi ko, akala nyo ba tatanggalin ko yung post ko na yan? No? Akala nyo ba kapag inano nyo ko, binash nyo ako talaga siguro mga kung meron 1,500 comments doon, siguro 1,000 o mga 1,200 yung mga DDS. Binabasa ko isa-isa Binabasa ko, wala, no comment lang. Sabi ko, grabe kayo. No, sa sobrang pagkabulag ninyo, no? Umaabot na kayo sa punto na talagang yung mga nagpapanatili ng katahimikan sa ating bansa ay hindi nyo na pinapaniwalaan.